Hello ulit our dear viewers. After nating bisitahin yung Taoist Church and na-feature natin dun sa previous video natin, ito namang bibisitahin natin ngayon ay ang Hinagdanan Cave. Part pa rin ito ng ating inavail na Panglao Tour Package. Malapit na kasi ito dun sa inavail namin accommodation, which is dun sa Mithi Resorts and Spa. So ito na yung last na destination na pupuntahan namin kasama yung hinire namin na Vios. So ito yung entrance papunta dun sa Hinagdanan Cave. Ito yung parking area and yung mga stalls na nagbebenta ng mga souvenirs. So meron lang kayong lalakaran ng konti. Earlier dun sa first part ng video namin pinakita na counter kung saan doon kayo magbabayad ng entrance fee dito sa Hinagdanan Cave. Yung entrance fee is 50 pesos. 50 pesos lang yung babayaran mong entrance fee per head kung hindi ka magsiswimming. But kung mag-swimming ka dun sa loob ng cave, may additional fee na 75 pesos per head. So andito na tayo, ito na yung gate papasok dun sa Hinagdanan Cave. Very visible naman siya kasi meron ka namang makikitang signage na may Hinagdanan Cave. And ito na nga, bago pumasok is magre-register. Papakita mo dito yung binayaran mong resibo nung nagbayad ka sa entrance fee, and then magre-register ka dun sa logbook nila. And merong maliit lang na merong maliit na entrance papasok dun sa cave. Meron nang ginawang meron siyang ginawang stair. Sementado naman yung stair. So convenient lang naman yung pagpasok and paglabas dito sa loob ng cave na ito. Makikita nyo mamaya is maliit lang naman yung cave. Pero meron kasi siyang underground na parang pwedeng mag-swimming. So may tubig kasi siya sa loob. And yun, may mga nag-swimming din dito. So pababa na tayo. So ito yung entrance ng cave. Medyo yuyuko ka lang sa part na ito. And kung meron kayong mga kasalubong, isalitan lang yung paggamit ng lagusan kasi isang tao lang yung kakasya. And yan, bawal magdala ng pagkain dito sa loob. Pwede naman mag-video and photos. Nilagyan na rin nila ng mga lighting system dito sa loob para hindi ganon kadilim. Kasi kung wala itong mga lighting na ito, sobrang dilim na dito sa loob ng cave kasi walang natural lighting na nakakapasok. So ayan, may makikita na kayong mga nagsuswimming. Hindi na kami nag-swimming dito sa loob ng cave kasi pupunta din kami after nito dun sa Mithi Resorts and Spa. Ang sabi ng mga guide, yung tubig is merong mga pupo or ihi ng mga bats. So kung hindi naman kayo sensitive, pwede naman kayong maglangoy dito. Ayan. Medyo maliit lang to. Kaya nililimit na rin siguro yung number of guests or tao na pwedeng pumasok at a time dito sa loob ng kuweba. Yan, kung napapansin niyo, merong mga life jacket naman na pinoprovide. I'm guessing kasama na yan dun sa babayaran ninyo na 75 per head pag magsuswimming kayo. Etong mga nakasabay namin is mga foreigners yung mga to, yung mga nakikita ninyo yung swimming. Sa part pala na ito, merong konting lagusan or butas na kung saan pumapasok din yung araw. Yan. Pero kung wala yung mga lighting na yan, madilim na sa part na yan na hindi naiilawan.
Mukha namang malalim yung gitna na portion nung lalanguyan na ito. Pero pinagbabawal yung pag-dive kasi nga delikado din kasi mabato. So ingat lang kayo sa paglalakad dito sa kuweba kasi madulas kasi basa yung flooring or yung stairs, basa siya. So ingat lang sa paglalakad. Advisable na magsuot kayo ng mga tsinelas or sapatos na hindi madulas sa ganitong flooring pag sa semento. Dun sa ibang part naman, kung napansin niyo, merong mga railings naman na nilagay. So for obvious reasons nga na para sa safety din ng mga guest. Kung hindi kayo magsiswimming dito, ang activity lang na magagawa dito is picture taking, selfie, and mag-sightseeing lang dito sa loob. Pero hindi rin ganun kalakihan yung kuweba. So maliit lang to. Fresh water naman yung tubig na andito. Yan, so mukha naman nag-e-enjoy itong mga nagsiswimming. May mga additional pang tourist na bumisita. Yan. So, smoking's not allowed inside for obvious reasons. Baka masira pa itong mga stalagmites and stalactites dahil dun sa smoke na binubuga. Yan, so yan yung makikita mo sa taas ng ceiling ng cave na ito. Yan yung mga stalactites. Kapag during heavy rains, napupuno din siguro ito ng tubig, and most likely pinagbabawal siguro ang pagpasok ng mga bisita dito kapag malakas yung ulan. So yun lang naman yung part na makita mo dito. Maliit lang talaga siya na cave. Na timing lang na merong portion na pwedeng mag-swimming yung mga tao. Kaya din marami ding bumibisita dito. And very convenient din itong ginawa nilang pathway. Although syempre, nasira din itong kuweba kasi nilagyan ng semento ito. So in a way, hindi siya compliant dun sa leave no trace principle. So ayan, palabas na tayo dito sa cave.
Yun lang. So, short visit lang naman. But try nyo rin. Try nyo bisitahin if mapunta kayo dito. And paglabas nyo, yan, makikita ninyo ang daming mga souvenir shops. And dito pala sa labas, merong nakalagay yung description nung paano nabuo or nagawa yung Hinagdanan Cave. Kung naligo kayo dito pala sa kuweba, meron namang CR na pwedeng maligo dito sa labas. Syempre magbayad ka lang ng tip and kanya-kanyang igib lang. Kasi yung ibang mga shower area nung paliguan is hindi na gumagana yung iba. So, kailangan mong mag-igib. Although may faucet, pero kailangan mong mag-igib on your own. So, ito yung gilid ng entrance papunta sa cave. So, ito yung ginagawang parking area ng mga motor. And more souvenir stores. So, hanggang dito muna itong video natin about dito sa Hinagdanan Cave. Again, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe lang kayo. And hit nyo din yung notification bell para notified kayo lagi every time na meron kaming bagong i-upload. And panoorin nyo din yung mga previous videos namin. Dami kaming feature about dito sa Bohol. So bago kami nagpunta dito sa Hinagdanan Cave, nanggaling kami sa Taoist Church. And after nitong pagbisita natin sa Hinagdanan Cave is Mithi Resorts and Spa naman yung next namin na pupuntahan. So hanggang sa muli, thank you for watching and thank you again for your support.